ang pagsamba noon at ngayon. Tingnan naman natin kung paano ba ang pagsamba noon, partikular sa lumang tipan ang tinutukoy natin, at ngayon sa panahon natin. Ang idea sa pagsamba sa Old Testament o sa lumang tipan ay nakapaloob doon sa sistema ng kanilang tinatawag na paghahandog, offering o sacrifice. Kapag ka sila ay sumasamba, sila ay usually nagtatayo ng altar kung saan nila pwede patayin at sunugin ang mga hayop na kanilang ihahandog. Ang handog ay dapat mayroong buhay at yung dugo ng hayop na kanilang iaalay ay siyang iwiniwisik sa altar at siyang nagtatakip ng kasalanan ng mga taong naghahandog nito. Okay. So dito ay kadalasan ang mga inihahandog talaga ay mayroong buhay. Subalit minsan, ang ibang walang buhay na handog tulad ng harina, alak at iba pa ay ang kumbaga mababang uri ng handog o hain upang magpasalamat naman sa Diyos. So dito ay isa-isahin natin. Sa Old Testament may tinatawag na burnt offering o sinunog na alay. Ito ay makikita natin sa Genesis chapter 8 verse 20, isang pagkilos ng pagbuhos ng buong pag-iisip at pagtatalaga ng sarili sa Diyos. So ibig sabihin ng burnt offering ay talagang they are committing themselves to God. It's an act of, kumbaga, consecrate nila, dinededicate nila ang kanilang sarili sa Diyos. So, they need to render yung tinatawag na burnt offering o handog na susunugin. Sumunod ay meron din tinatawag na peace offering o handog pangkapayapaan o handog na pasasalamat. It's tinatawag nila peace offering or thank offering. Makikita naman ito sa aklat ng Leviticus chapter 7 verse 11 hanggang 34. Nangangahulugan na pagka nag-aalay sila ng ganitong handog ay nababayaran ang kanilang kasalanan at ibig sabihin sila ay mayroong pagpapasalamat. So, ibig sabihin, they are thanking, nagpapasalamat sila sa nagawang paghahandog para sa kanilang kasalanan at nagpapasalamat sila sa kapayapaan na kanilang nararanasan. So, dito yung paghahandog ay may kinalaman sa pagpapasalamat, sa tinanggap na nila mula sa Diyos. Sumunod naman na klase ng handog na ginagawa sa Old Testament ay yung handog para sa kasalanan. Handog para sa kasalanan at paglabag. Sin offering o tinatawag na trespass offering. Makikita ito sa Leviticus chapter 4 verse 13 to 14 at ganoon din sa chapter 5 verse 5. Ito naman yung handog na kanilang ginagawa kung sila'y nagkakasala. Ayan. Makikita natin na sa sistema ng Old Testament ay merong sacrificial system, sacrifice. Merong paghahandog. Okay? Na itong mga animal sacrifices na ito ay nagsisilbing anino o foreshadow na gagawing paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang sarili. Pinaka-ultimate sacrifice na nangyari sa New Testament when Jesus Christ
died on the cross, nung si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang handog na ginamitan ng dugo ng mga hayop ay hindi lubusang nakapagtatanggal ng kasalanan ng tao. Kaya makikita natin yan na patuloy silang nag-aalay o naghahandog sa Old Testament. Pero si Jesus, yung kamatayan ni Jesus, sinasabi sa aklat ng Hebreo chapter 10, kung titingnan natin mula doon sa verse 4 hanggang 13, the sacrifice that Jesus made is sufficient for all time. Hindi na kailangan maghandog pa ulit sapagkat sapat ng pambayad ang handog ni Jesus nung inihandog niya kanyang sarili, nung tumigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sapat ng pambayad sa lahat ng kasalanan sa nakaraan, kasalukuyan, at maging sa mga panahon pang darating. Kaya, ang paghahandog, ayon sa kautusan ni Moses, ito ay nagtapos na sa pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, yung animal sacrifice, yung sacrificial system para matakpan ang kasalanan ng tao sa Old Testament ay nagkaroon ng perfection and finality sa kamatayan ni Jesus na siyang naging ultimate sacrifice para sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga makikita natin na sabi sa John chapter 1 verse 29, nakita ni John the Baptist si Jesus, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya si Jesus is the ultimate sacrifice. Siya yung naging kordero. Pag sinabing kordero, it's a 1-year-old lamb. Isang taong tupa. Ibig sabihin ng isang taon na tupa, nandun siya sa pinakamagandang kalagayan ng isang tupa. Perfect sacrifice. Kaya dito, makikita natin na Jesus paid it all. Kaya ang sinasabing pakiusap o pamamanhik ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, ito yung response. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang sabi ron ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang, ang sabi ron, buhay na handog. Offer your bodies as living sacrifice. Na siya ninyo reasonable worship or reasonable service. Sa Tagalog, katampatang pagsamba. Kaya makikita natin doon na that's how we respond sa ginawa ni Jesus na kamatayan doon sa krus, is we offer to Him our whole self kasama ang ating katawan bilang buhay na handog sa Diyos. Kaya dito, how do we express worship sa panahon natin? Okay? There are many expression of worship since hindi na natin kailangang mag-alay ng hayop. Okay? Ang ating mga sarili ang pinapailalim natin sa pangunguna ng Diyos. We surrender ourselves to the will of God. That is the living sacrifice that Paul is talking about in Romans chapter 12. So, paano ba natin gagamitin yung ating katawan sa pagsamba? Ito yung ilang mga, hindi ko sinasabing ito lang, at least ilan ito sa mga expression ng pagsamba na marahil ginagawa natin sa church. Una, yung mga pag-awit. No? We worship
through songs. Umaawit tayo, kumakanta tayo. Ang sabi sa Psalm chapter 9 verse 11, magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon. So that's why we sing in the church. Ano pa? Yung bowing down o pagyukod. Ang sabi sa Exodus chapter 4 verse 31, at ang bayan ay naniwala at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at ang kanyang nakita ang kanilang kapigatian, ay niyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. So we bow down before the Lord. Yun po ay isang gesture, expression din ng worship. Ano pa? Ito, madalas natin ginagawa, pagpalakpak at paghiyaw. Sapagkat ang sabi sa awit o Psalms chapter 47 verse 1, ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay at magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. We also raise our hands, pagtataas ng kamay. Psalms 134 verse 2, itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong sanktuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. What else? Pagsasayaw sa saliw ng mga instrumento. Ang sabi ng awit 149 verse 3, purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw, magsiawit ng mga papuri sa kanya na may pandereta at alpa. So, yun po, ang equivalent nito ay may drums, no? Nagkikreate ng sound, loud sound using different kinds of musical instrument na ang layunin ay magpuri at ipagdiwang ang presensya ng Panginoon. At ganoon din, ang paggawa ng masayang ingay, making a joyful noise, sabi ng Psalms 100 verse 1 and 2, make a joyful noise unto the Lord. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. So dito po ay, that's how we worship. Kaya meron tayong full band, no? Maingay, yes, maingay because yun po ay isang uri ng pag-iingay ng may kagalakan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ayan. Yeah, that's how we worship the Lord. With celebration. No, kung ikaw ay tumanggap ng napakalaking biyaya, malulungkot ka ba? Of course, ikaw ay masaya at magdiriwang. Kaya ganyan po ang ginagawa natin kung tayo ay nagsasama-sama bilang church. Pinapadama natin ng pagsamba sa pamagitan ng pagpupuri, mga awit at pagsamba na merong kasama tugtugan. Ayan. Of course, we should do it with order. Ano po? Na merong kaayusan. Ngayon, maaari tinatanong ng iba, sino po ang ating dapat nasambahin? Sapagkat tayo ay naniniwala sa iisang Diyos. Iisang Diyos, mayroong tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. So, ang ating pong sinasamba ay ang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos ay iisa lang po ang ating tunay na Diyos. Subalit, ang iisang Diyos ay nahayag na mayroong tatlong persona. Kaya nga sinasabing sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Yun po ang mababasa natin sa banal na kasulatan when Jesus said sa Matthew 28 verse 19, umayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So we can see that in Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang God doon was written in plural. So, iisang Diyos, but that is the mysterious part about God. Sa lahat ng iisa, siya ang tatlo dahil may tatlong persona. At sa lahat ng tatlo, siya ang iisa. No, makikita natin yan. When God created man, ang sabi sa Genesis 1:26,
Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao. Isipin po nyo, Diyos ang nagsasalita. Singular, di ba? Pero ang ginamit na pantukoy, lalangin natin ang tao. Walang ibang may kakayanan lumikha, kundi ang Diyos lamang. Pero ang ginamit na pantukoy dito ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, atin at natin. So, that's the Bible is describing God. So, mapapansin natin na ang ginagamit talaga ay lalangin natin ayon sa ating larawan. So, yun po ay mga patunay na ang kalikasan ng Diyos, ang Diyos ay iisa, subalit merong tatlong persona. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang Ama ay Diyos, ang Panginoong Hesus ay Diyos din. Okay? Makikita natin yan sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16, Colossians chapter 2 verse 9. At ganoon din ang banal na Espiritu, sinasabi sa Filipos chapter 3 verse 3. At ganoon din sa iba pang mga talata sa Bible. So mahalaga na sambahin ang Diyos kung sino siya. Basta ang sinasamba po natin ay hindi tatlong Diyos. We worship only one God. So sinasamba natin si Jesus, sinasamba natin ang Ama, sinasamba natin ang Holy Spirit sapagkat sila ay bumubuo sa iisang Diyos. They are distinct persons of one God. Kaya, paano tayo dapat sumamba? Sumasamba po tayo ayon sa aklat ng Juan sa pahayag ng Panginoong Hesus sa chapter 4 verse 23 to 24. Makikita natin doon na ang pagsamba sa Ama ay sa Espiritu at sa katotohanan. Magmula sa mga salita ni Jesus, sapagkat maliwanag na ang Diyos ay Espiritu, sabi doon sa verse 24 ng John chapter 4, hindi natin nakikita ang Espiritu. Okay? Hindi po natin nakikita. Ang Espiritu ay parang hangin, pwedeng maramdaman, pero hindi natin nakikita. So dito, yung pagsamba sa Diyos ay dapat sa paraan na nais ng Diyos. At ano yung kaparaanan na yun? Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag yan sa verse 24. Kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya, pag sinabing sumasamba sa Espiritu, sumasamba tayo sa katotohanan na meron Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng anumang imahen, hindi natin kailangan ng larawan, hindi natin kailangan ng anumang image, statwa, para sumamba. Sapagkat ang sinasabing paraan ng pagsamba ay sa Espiritu. Hindi man natin nakikita, pero tayo ay nagtitiwala na merong totoong Diyos na dapat na sambahin. Makikita ho natin, kaya ayaw ng Diyos ng larawan o rebulto. Ang sabi ng Exodus chapter 20 verse 3 to 6, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng nasa itaas, nasa ibaba, sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat ako, Panginoon mong Diyos, ay mapanibubuin. So dito ay makikita natin na ayaw ng Diyos na meron siyang larawan. So kung ayaw niya na meron siyang larawan, bakit natin gagawa ng larawan? At kung ang Diyos ay Espiritu, paano mo nga naman gagawa ng larawan ang isang hindi mo nakikita? Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Ang mga larawan na iniuugnay sa Diyos ay magkakaiba. Hindi po magkakamukha.
Merong maitim, may maputi, merong hindi na lumaki. At meron namang malaki. So, iba-iba ang itsura. Bakit? Kasi nga, ginagawa nila, pinokopya nila ang isang hindi nila nakikita. Kaya ayaw ng Panginoon ng larawan o rebulto na maging kasama sa ating pagsamba. Kaya makikita ho natin yan sa aklat ng Isaiah chapter 44 verse 9. Sila'y nagbibigay anyo sa larawang inanyuan, ay walang kabuluhan silang lahat, at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan, at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nakakakita o nakakaalaman upang sila'y mga mapahiya. So, ibig sabihin, those images, they don't have power, they don't have ears para makarinig. Although may tenga pero hindi makarinig, may mata pero hindi makakita. Kaya nga, ito ay pinapasan, di ba? Pinoprosesyon nila, pinapasan nila yung mga rebulto dahil hindi sila makalakad. So, pangalawa, sinasabing paraan ng pagsamba ay pagsamba sa katotohanan, hindi lang sa espiritu, kundi sa katotohanan. So, pag sinabing katotohanan, ito ay nangangailangan ng turo na galing sa Diyos. Hindi po tradisyon na minana lang natin, pero wala tayong makitang matibay na basihan sa banal na kasulatan. Pag sinabing pagsamba sa Diyos, sa espiritu at sa katotohanan, pag sinabing sa katotohanan, ibig sabihin ito ay nagmumula sa aral mismo ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. Kaya napaka-importante na pag sumasamba tayo ay hindi sa paraan ng tao, kundi dapat sa paraan ng Diyos. Yan. Ang sabi ni Jesus, John 17:17, pakabanali mo sila ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya kung meron mang pagkukunan, pagbabatayan, paghuhugutan ng katotohanan, yan po ay ang salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon na mababasa natin sa banal na kasulatan o sa Bible. Kaya dito, ang hinahanap ng Diyos ay hindi lang basta pagsamba, kundi pagsamba na naaayon sa kanyang aral at sa kanyang turo. Kaya we cannot separate worship from studying the Bible. Hindi pwede natin ihiwalay ang pagsamba sa aral ng banal na kasulatan. Kaya minsan ay meron ako narinig, hindi siya nagsisimba, hindi siya pupunta sa church, pero sabi niya, hindi naman po ako nakakalimot. Hindi naman po ako nakakalimot sa Diyos. Yun ang kanyang sinasabi, bagamat hindi siya nagsisimba. Doon pa lang, maliwanag na nakakalimot na siya or hindi niya talaga alam ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng Hebreo 10:25, Hebrews 10:25, huwag kaliligtaan ang pagtitipon. So, inuutusan tayo na inihimok tayo na magkaroon ng pagdalo para sa sama-samang pagsamba. Kaya the moment na hindi natin nasusunod ang salita ng Panginoon o hindi natin alam ang salita ng Panginoon, ay hindi po tayo nagkakaroon ng tamang pagsamba na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ayan. So, ano pa? Makikita natin dito, paano ba tayo dapat sumamba? Pangalawa, makikita natin, ang pagsamba ay dapat mayroong puso na nagsisisi. Pagsamba na may nagsisising puso. Ibig sabihin, mayroong repentant heart. Ang sabi ng Psalm 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo
wawalang kabuluhan. So dito, ang sumasamba po ay merong repentant heart, merong isang puso na nagsisisi. Itong binasa natin kinote natin sa Aklat ng Mga Awit 51 verse 17. Ito ay mga talata na kung saan inamin ni David ang kanya naging kasalanan sa Diyos nang kunin niya si Bathsheba at ipinapatay ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Makikita natin yan sa 2 Samuel chapter 11 hanggang chapter 12. Kaya tinapat ng Diyos ang pagkakasala ni David. God confronted David sa pamamagitan ng pagpapadala kay Propeta Nathan. At doon ay yun ang nagbigay daan para si David ay magsisi ng kanyang kasalanan sa Diyos. Kaya karugtong ng mga pahayag ni David sa Aklat ng Mga Awit chapter 51 verse 10 hanggang 12, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Sabi ron sa verse 11, cast me not away from your presence, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. So dito makikita natin na ang pagsamba, ang pagsamba po sa Diyos ay pagbababa ng ating sarili. Hindi tayo pwedeng sumamba na nandun pa rin yung pride natin, na nangigibabaw pa rin yung puso, na gusto magiganti. Kundi ang paraan ng pagsamba ay paglapit sa Diyos na basag ang ating puso at kalooban. Ang ibig sabihin ay tayo ay merong pagpapakumbaba, may pagsisisi. We cannot go on worshiping the Lord kung merong mga kasalanang nakatago sa ating mga buhay na ayaw nating isuko sa Panginoon. Alam niyo, hindi ibig sabihin na wala tayong kasalanan, kung hindi ang ninanais ng Panginoon ay isuko natin sa Kanya lahat ng ating mga karumihan at kasalanan. Kaya dito, ano ang dapat nating maging pagtugon sa panawagan ng pagsamba sa Diyos? Okay. So dito, titingnan natin, how can we worship now? Paano tayo tutugon? Alam na natin ang ilang mga bagay patungkol sa pagsamba. Na pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. Ang pagsamba ay dapat mayroong contrite heart o nagsisising puso, mapagpakumbabang puso. So, ano ngayon ang dapat nating maging pagtugon sa panawagan ng pagsamba? Ayan. So, maliwanag po na sinasabi na Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag kalilimutan ang pagdalo. Ibig sabihin, huwag kalilimutan ang sama-samang pagsamba. Ganyan din po ang ginawa ng mga unang Kristiyano talaga. Kahit sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 42, sila'y nanatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So that is the way they do the church. May fellowship sila. Kung titingnan nga natin, in the New Testament, almost every day nagkakaroon sila ng fellowship. So sa Bible, there are two kinds of fellowship. Merong house fellowship, ito yung pagtitipon ng mga maliit na grupo. At sila man din ay pupunta sa temple para sa corporate worship. Kaya dito, paano dapat tayo tumugon sa ating kapanahunan ngayon, particular dito sa ating church, sa Breakthrough Christian Fellowship?
meron tayong dalawang uri ng pagsamba. Merong corporate worship at merong small group. Of course, may private worship. Ito yung tayo lang sa panahon na tayo nananalangin. Pero as a church, meron tayong sama-samang pagsamba tuwing linggo. At tayo ay meron ding pagtitipon sa mga maliliit na grupo, yung tinatawag nating breakthrough group o BG. Okay? So sa ating pananambahan, every Sunday, at meron din tayong mga kanya-kanyang kinapapaloobang B group o breakthrough group na dapat po nating madaluhan. And of course, we also have iba pang mga activities, but those are the main component ng ating pagsamba. Corporate worship is usually Sunday, at dito sa ating main ay meron tayong Friday worship, at ganoon din marahil sa iba pang satellite churches natin, but you have to confirm that dun sa satellite church. But what we are saying is the application of this ay magkaroon tayo ng desisyon na if God is important, then worship is non-negotiable. Kapag worship, pagsamba is non-negotiable, hindi pwedeng wala sa kalendaryo natin ang pagpunta sa church para sumamba. We have corporate worship, which is Sunday, and yung involvement natin sa mga small group o tinatawag nating B group na katulad ng ginagawa sa Acts chapter 2 verse 42, mga small groups. Kaya dito ay we encourage every one of you na let's continue to attend the church at sumamba tayo kasama ng ating mga kapatiran. At narito po ang ilang mga tanong para sa ating discussion.